Sa videong ito, pag-uusapan natin ang isang bagay na nararanasan halos ng lahat ng senior sa Pilipinas, kung bakit mas mahirap na makatulog ng mahimbing sa gabi, at kung paanong ang mga pagkain mo sa hapunan ang maaaring lihim na dahilan nito. Panoorin mo ang video na ito hanggang sa dulo, dahil ang ibabahagi ko ngayon ay maaaring tuluyang magbago ng paraan ng iyong pagtulog. Marami ang iniisip na ang hirap matulog ay dahil sa edad, stress, o malas lang, pero madalas, ang totoong dahilan ay nasa pinggan mo mismo tuwing hapunan. Atensyon, mga senior citizens sa Pilipinas. Ang video na ito ay para sa inyo, ang ating mga matatag, marurunong, at masisipag na kababayang nararapat magkaroon ng payapa at mahimbing na tulog pagkatapos ng isang mahabang araw. Sa loob ng maraming taon, inalagaan niyo ang inyong pamilya, nagtrabaho, at hinarap ang mga hamon sa buhay, pero kapag oras na para magpahinga, parang ayaw pa ring sumunod ng inyong katawan, paikot-ikot ka sa higaan. Gigising kang pagod. Minsan nagigising ka sa kalagitnaan ng gabi, hinihingal o nakakaramdam ng bigat sa katawan. At minsan nasasabi mo na lang, siguro parte na ito ng pagtanda. Pero ang totoo, hindi laging dahil sa edad. Ayon sa mga eksperto sa pagtulog at nutrisyon, maraming seniors ang hindi namamalayang kumakain ng mga pagkain sa gabi na nakakasira ng mahimbing na tulog. May mga pagkain na nagpapainit ng katawan, nagdudulot ng kabag, o nagpapabilis ng tibok ng puso. Kahit oras na dapat nagpapahinga na ang katawan, ipinaliwanag ni Michael Breus, na kilala bilang The Sleep Doctor, na habang tumatanda tayo, nagiging masensitibo ang ating mga sleep cycle. Kahit maliit na bagay tulad ng kape, asukal, o maanghang na pagkain, ay maaaring pumigil sa ating katawan na makapasok sa malalim na tulog. At ayon naman kay Marie Pierres-Onge mula sa Columbia University, ang uri ng pagkain mo bago matulog ay direktang nakakaapekto sa tagal at lalim ng iyong tulog. Kaya kung matagal ka nang nagtatanong kung bakit hindi ka makatulog ng mahimbing, o bakit pakiramdam mo pagod ka pa rin kahit maaga kang natulog, makinig kang mabuti ngayon. Dahil sa video na ito, ibubunyag ko ang 5 pagkain na hindi mo dapat kainin sa hapunan kung gusto mong makatulog ng mahimbing buong gabi. Bago tayo magsimula, gusto ko munang gawing interactive ang video na ito. Mag-comment sa ibaba at sabihin mo sa amin saan ka nanonood ngayon? Nasa Luzon, Visayas, o Mindanao ka ba? O baka nasa Canada, Japan, o Middle East? I-type ang iyong lokasyon sa comment section. Gustong-gusto naming makita ang ating mga kababayan na magkakasamang natututo saan mang sulok ng mundo. At kung naniniwala kang ang mabuting kalusugan ay nagsisimula sa tamang kaalaman, pindutin mo na ang like button at subscribe sa Gintong Sustansya. Dito, nagbibigay kami ng mga science-based na health education na madaling maintindihan para sa ating mga minamahal na Filipino seniors upang mabuhay kayo ng mas malakas, mas mahaba, at mas masaya. Kaya manatili hanggang sa dulo ng video, dahil baka isa sa 5 pagkain ito ang madalas mong kainin tuwing gabi, at hindi mo alam, ito pala ang dahilan kung bakit hirap kang makatulog, at kapag naintindihan mo kung paano nito naapektuhan ang iyong katawan, matutunan mong muli kung paano matulog ng mahimbing at payapa. Tara na't magsimula tayo. Ang unang pagkain na hindi mo dapat kainin sa hapunan kung gusto mong makatulog ng mahimbing ay mabigat at mamantikang pagkain. Makinig kayong mabuti, mga kaibigan. Ito ang isa sa pinakamalalaking sleep destroyers ng mga seniors, pero ito rin ang pinakamadaling solusyonan. Alam ko kung paano yan. Pagod ka na sa maghapon, gusto mong mag-reward sa sarili, siguro crispy pata, kare-kare, pritong bangus, lechon, o beef stick na may gravy. Mga paboritong pagkain Pinoy na punang sarap at aliw. Pero kapag kinain mo ito ng gabi, hindi nagpapahinga ang katawan mo, nagtatrabaho pa ito para tunawin ang lahat ng taba at mantika. Habang tumatanda, bumabagal ang ating metabolismo. Hindi na kasing bilis o kasing lakas ang ating pagtunaw ng pagkain tulad noong tayo'y nasa 30 o 40 pa. Mas kaunti ang asido sa tiyan at mas mabagal ang galaw ng bituka.
Normal ito, pero ibig sabihin din na mas matagal bago matunaw ang taba. At kapag abala pa ang katawan mo sa pagtunaw, hindi ito tuluyang nakaka-relax, kaya hindi rin nakakaabot ang utak sa malalim na tulog. Ayon sa pag-aaral ni Air Marie Pierre-Stonge, isang nutrition scientist sa Columbia University, na inilathala sa Journal Nutrients noong 2019, napag-alaman na ang mga taong kumakain ng pagkaing mataas sa saturated fat at calories, lalo na sa hapunan, ay mas matagal bago makatulog at mas maikli ang oras ng malalim na tulog. Sa simpleng salita, habang mas mabigat ang hapunan mo, mas magaan ang tulog mo. Isipin mo ito. Kumain ka ng crispy fried pork o malaking serving ng kare-kare na may kanin alas negatibo 8 ng gabi. Busog na busog ka, pero pag humiga ka, abala pa rin ang tiyan mo sa pagtunaw ng lahat ng mantika at karne. Ilang oras din nakatigil ang pagkain sa tiyan, nagdudulot ng kabag at asido, diyan mo mararamdaman ang kabigatan, bloating, o heartburn. Bahagyang tumataas ang temperatura ng katawan dahil aktibo pa ang digestive system, at ito ang pumipigil sa iyong utak na makapasok sa malalim na yugto ng tulog. Pagdating ng hating gabi, imbes na mahimbing ka na, abala pa rin ang katawan mo. Kaya paggising mo, groggy ka, pagod, at nagtatanong, bakit parang hindi ako natulog kahit mahaba naman ang tulog ko? Kung naranasan mo na ito matapos kumain ng pritong o mamantikang pagkain sa hapunan, ay type ang I sa comment section. Maging tapat, halos lahat tayo ay nakaranas nito. Ayon sa Cleveland Clinic, mas sensitibo ang matatanda sa mabibigat na pagkain dahil mas mabagal silang tumunaw ng taba. At kapag matagal na natili sa tiyan ang taba, nagdudulot ito ng kabag, acid reflux, o hirap sa paghinga habang natutulog. May isa pang natuklasan si Pierre-Stonge. Ang mga taong kumakain ng magagaan na pagkain na mayaman sa fiber at mababa sa taba, ay hindi lang mas mahimbing matulog, kundi mas magaan at alerto pa ang pakiramdam pagkagising. Kaya simple lang ang solusyon, pumili ng magaang hapunan. Imbes na iprito, subukang i-grill, i-boil, o i-steam ang pagkain. Palitan ang matatabang karne ng mas lean na protina gaya ng isda o chicken breast. Dagdagan ng gulay at fiber-rich sides tulad ng steamed kangkong, pechay, o ampalaya. Kung gusto mo pa rin ng pritong pagkain, kainin ito sa tanghalian, hindi sa hapunan. Sa ganitong paraan, may oras pa ang katawan mong tunawin ito bago ka matulog. May magandang paalala si Elisa Young, isang dietitian mula sa New York University. Kainin mo ang pinakamalaking pagkain sa oras na ikaw ay pinakaaktibo, at ang pinakagaang pagkain bago ka magpahinga. Tama, di ba? Hindi dinisenyo ang katawan natin para tunawin ang isang feast bago matulog, dinisenyo ito para mag-ayos at mag-repair ng sarili. Pero paano ito makakapag-repair kung abala pa ito sa pagtunaw ng pagkain? Kaya tandaan ito tuwing magpaplano ka ng hapunan, kumain ng magaang para makatulog ng mahinahon. Kung sang-ayon ka dyan, ay type ang I-agree sa comments. Tignan natin kung ilan sa inyo ang handa ng simulan ang pagbabago ngayong gabi. At kung nakatulong sa iyo ang parteng ito ng video para mas maunawaan ang iyong katawan, huwag kalimutang i-click ang like button at mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Nagpo-post kami ng mga bagong educational videos bawat linggo, espesyal para sa mga senior na gustong mamuhay ng mas malusog, mas malakas, at mas mahaba. Ngayon na natalakay na natin ang unang pagkain na dapat iwasan, punta naman tayo sa susunod. Isang karaniwang pagkain sa maraming pamilyang Pilipino na maaaring palihim ding nagpapagising sa iyo tuwing gabi. Ang pangalawang pagkain na hindi mo dapat kainin sa hapunan kung gusto mong makatulog ng mahimbing ay maanghang at maasim na pagkain. Alam ko na agad ang isipin mo, gusto ko talaga ng maanghang. Mas sumasarap ang pagkain. At totoo naman yan. Mga putahe tulad ng Bicol Express, leing, adobong may sili, o kahit konting siling labuyo sa suka, nagbibigay ng kakaibang sarap sa pagkain. Pero heto ang problema, kung ano ang nagpapasigla sa dila mo. Iyon din ang maaaring sumira sa tulog mo mamayang gabi. Tara, dumiretso tayo sa paliwanag ng siyensya.
Ayon kay Charlene Gamaldo mula sa Johns Hopkins Center for Sleep, ang mga maanghang at maaasim na pagkain ay maaaring magpataas ng core body temperature at magdulot ng sobrang acid sa tiyan. Karaniwan, kapag oras na ng pagtulog, natural na bumababa ang temperatura ng katawan para tulungan kang makatulog. Pero kapag kumain ka ng maanghang o maasim, tumataas ang init ng katawan, kaya naguguluhan ang utak, iniisip nitong hindi pa oras ng pahinga. Kaya kahit inaantok ka na, alerto pa rin ang katawan mo. At mas mahirap kang makapasok sa malalim na tulog, mas grabe pa ito para sa mga edad 60 pataas. Habang tumatanda, humihina ang muscle na naghihiwalay sa tiyan at sa lalamunan, tinatawag itong lower esophageal sphincter. Kaya kapag humiga ka agad pagkatapos kumain, madaling umakyat ang asido ng tiyan papunta sa lalamunan na nagdudulot ng mainit at masakit na pakiramdam sa dibdib na tinatawag na acid reflux o heartburn. Kung minsan mo nang naramdaman ang hapdi sa dibdib o maasim na lasa sa bibig kapag humiga ka pagkatapos kumain, ay type mo ang i-laya sa comments. Huwag mahiya, napakarami sa atin ang nakakaranas nito. Ang problema, hindi lang discomfort ang dulot ng acid reflux, ginigising ka nito ng paulit-ulit sa gabi. Minsan hindi ka man tuluyang magising, pero hindi ka rin nakakapasok sa malalim na tulog, kaya pag umaga, pagod pa rin ang pakiramdam mo. Ayon sa isang 2020 study sa The American Journal of Clinical Nutrition, ang mga taong kumakain ng maanghang o maasim na pagkain bago matulog ay mas madalas magising sa gabi at mas pagod ang pakiramdam. Pagkagising, kahit 8 oras silang natulog, kaya, ano ang pwede mong gawin? Simple lang ang tuntunin, panatilihing banayad ang hapunan. Kung mahilig ka talaga sa maanghang, kainin ito sa umaga o tanghali. Kapag mas malakas ang digestion mo at mas aktibo ang katawan, sa ganitong paraan, nakakapahinga na ang tiyan bago oras ng tulog. Sa hapunan, piliin ang mga banayad na lasa, gaya ng inihaw na isda na may kalamansi, nilagang gulay, o sinigang na hindi masyadong maasim. Iwasan ang sili, suka, kamatis, at hot sauce pagkatapos ng alas 5 ng hapon. At tandaan, hindi lang maanghang ang acidic food, kasama rin dito ang mga pagkaing may citrus, tulad ng kalamansi at dalandan, tomato sauce, at mga pagkaing sobrang suka. Kahit paborito mong sausawan, kung puno ng suka at sili, maaari ring magdulot ng reflux kapag kinain sa gabi. Ayon kay Jonathan Aviv, isang eksperto sa throat at reflux disorders, ang kombinasyon ng asim at anghang ay isa sa pinakamalalakas na sanhi ng nighttime reflux, lalo na sa mga edad 50 pataas. Iminumungkahi niyang iwasan ang tomato sauce, citrus, at chili sa hapunan, at palitan ito ng herbs tulad ng basil o luya para sa lasa. Kung sang-ayon kang dapat iwasan ang maanghang na pagkain bago matulog, i-type ang I-agree sa comments ngayon. At kung ikaw ay nanonood mula sa Luzon, Visayas, o Mindanao, sabihin mo rin kung saan ka galing. Gusto naming marinig mula sa ating gintong sustansya community sa Pilipinas at abroad para mas madaling tandaan. Heto ang simpleng paalala, tanghalian ang oras ng lasa, hapunan ang oras ng kapayapaan. Ang hapunan ay dapat nagpapakalma, hindi nagpapasigla sa tiyan. Kung ang pagkain mo ay nagpapaso sa dila mo, tiyak na magpapaso rin ito sa dibdib mo mamayang gabi. At isa pang bagay, ang pagkain ng maanghang o maasim bago matulog ay hindi lang nakakasira ng tulog, maaari rin itong magdulot ng ubo, pananakit ng lalamunan, o pamamalat ng boses. Ito ay dahil sa pangangati ng lalamunan mula sa asido. Kaya maraming seniors ang nagigising na tuyo ang lalamunan o may mapait na lasa sa bibig. Kung napansin mong nangyayari ito sa iyo, i-type ang isaya muli sa comments. Para maiwasan ito, subukan ang mga tip na ito mamayang gabi. Kumain ng hapunan 3 oras bago matulog. Iwasang humiga agad pagkatapos kumain. Maglakad-lakad o umupo muna ng tuwid. Palitan ang sili o suka ng herbs o mild spices. Kung gusto mo pa rin ng lasa, magdagdag ng luya. Nakatutulong ito sa digestion at nagpapakalma ng tiyan. Ayon sa isang 2022 review sa Frontiers in Nutrition,
ang luya ay may anti-inflammatory properties na nakababawas ng acid reflux at nakatutulong sa mas mahimbing na tulog. Kaya hindi mo kailangang isuko ang sarap ng pagkain, kailangan mo lang maging mas matalino sa pagpili. Kung nakatulong sa iyo ang mga tip na ito, ay click ang like button at subscribe sa Gintong Sustansya para sa mas marami pang health education videos na simple at madaling sundan para sa ating mga Filipino seniors upang buod nito. Ang maanghang at maasim na pagkain ay maaaring masarap, pero ito ay nagpapataas ng temperatura ng katawan, nagdudulot ng acid reflux, at nakakasira ng malalim na tulog, lalo na sa mga edad 60 pataas. Kung sang-ayon kang mas mainam ang mga banayad at simpleng pagkain para sa mahimbing na tulog, i-type ang ilaya muli sa comments. Ngayon, dumako naman tayo sa isa pang karaniwang pagkakamali na nakakasira ng tulog. Hindi lang tungkol sa ano ang kinakain mo, kundi kailan mo ito kinakain. Ang ikatlong malaking pagkakamali na sumisira sa mahimbing na tulog at madalas ginagawa ng maraming senior ay ang pagkain ng sobrang dami o sobrang late na hapunan. Alam kong marami ang makaka-relate dito. Kasi para sa karamihan ng pamilyang Pilipino, ang hapunan ang pinakamasarap na bahagi ng araw. Ito ang oras na tahimik na, sabay-sabay kayong kumakain, at may oras ka nang namnamin ang paborito mong ulam. Marami ring senior ang kumakain ng kaunti sa araw at bumabawi sa gabi. Malaking plato ng kanin, sabaw, karne, at minsan may dessert pa. Pero heto ang totoo, kapag kumain ka ng marami o huli na sa gabi, pinipilit mong magtrabaho ang katawan mo habang dapat ito ay nagpapahinga na. Ganito ang nangyayari. Tuwing kumakain ka, nagsisimula ang digestion, isang proseso na gumagamit ng enerhiya, nagpapataas ng temperatura ng katawan, at pinapabilis ang metabolismo. Okay lang ito sa araw, habang aktibo ka pa, pero sa gabi, dapat bumabagal ang tibok ng puso, bumababa ang init ng katawan, at naghahanda ang mga organo sa pahinga. Kaya kapag busog na busog ka bago matulog, nilalabanan mo ang natural na ritmo ng katawan. Parang pinagtatrabaho mo pa rin ang tiyan mo kahit ang buong katawan ay gusto ng magpahinga. Isang pag-aaral mula sa University of Sao Paulo noong 2018 ang nagsabi na ang mga taong kumakain ng wala pang 2 oras bago matulog ay may 50% mas mataas na tsansa ng poor quality sleep. Mas madalas silang magising, mas matagal bago makatulog, at mas pagod pag umaga. Isipin mo, naranasan mo na bang mabigat ang tiyan pagkatapos ng hapunan? Parang busog na busog, madalas bumuburp, o may kabag at hindi makahiga ng maayos? Yan ang senyales na hirap ang katawan mong tunawin ang pagkain. Kung pamilyar sa iyo yan, ay type ang ilaya sa comments. Hindi ka nag-iisa, milyon-milyong seniors ang nakakaranas nito gabi-gabi nang hindi alam ang dahilan. Ayon sa National Institute on Aging, habang tumatanda, bumabagal ang digestion dahil mas kaunti na ang saliva at digestive enzymes. Ibig sabihin, mas matagal matunaw ang pagkain, lalo na kung marami o mabigat. Kaya kung kumakain ka ng malaking hapunan bandang 8 oras 30 minuto o 9 oras ng gabi, madalas ay abutin ka ng hating gabi bago ka makatulog. Sabi ni A.C. Craig Canapari mula sa Yale School of Medicine, dapat ay tapos ka ng kumain ng hapunan ng hindi bababa sa 3 oras bago matulog. Kung natutulog ka ng alas negatibo 1:00, ibig sabihin, dapat alas negatibo 7 pa lang tapos ka na kumain. Kung madalas kang kumain ng lampas alas negatibo 8, i-type ang isaya sa comments. Tignan natin kung ilan sa atin ang guilty rito. Ngayon, baka sabihin mo, nagugutom ako sa gabi kapag maaga akong kumain. Ayos lang yan, pero hindi ibig sabihin kailangan mo ng full meal. Pwede kang kumain ng maliit at magaang merienda bago matulog. Narito ang ilang halimbawa para sa mga senior. Maliit na mangkok ng oatmeal, isang saging, isang baso ng mainit na gatas, kaunting mani o unsalted crackers magagaan, madaling tunawin, at may natural nutrients na tumutulong sa tulog. Halimbawa, ang saging ay may magnesium at tryptophan na nagpaparelax ng kalamnan at isipan. Ang oatmeal naman ay may complex
Carbohydrates na nagpapataas ng serotonin, ang key feel-good hormone na tumutulong sa pag-relax. Ngayon, usisain natin ang isa pang Pilipinong gawi, ang siesta at late-night o cellphone. Maraming senior ang kumakain ng late dahil mahaba ang tulog sa hapon, tapos nagpupuyat sa panonood ng teleserye o YouTube. Ang problema, kapag late ka natutulog, late ka rin kumakain, at kapag late ka kumain, mas pangit ang tulog mo. Ito ay isang vicious cycle, ayon kay Matthew Walker, neuroscientist at may akda ng early we sleep. Ang late eating ay hindi lang nakakaapekto sa digestion, nakakalito rin ito sa circadian rhythm o body clock mo. Kapag kumain ka malapit sa oras ng tulog, iniisip ng katawan mong araw pa, kaya nadidelay ang paglabas ng melatonin, ang hormone na tumutulong sa tulog. Kaya kahit pagod ka na, gising pa rin ang utak mo, nakatitig sa kisame, iniisip kung bakit hindi ka makatulog. Kung nangyayari ito sa iyo, i-type ang saya at ibahagi kung anong oras ka madalas. Maghapunan, tingnan natin kung sino sa ating mga manonood ang handang baguhin ang routine nila ngayong gabi. Isipin mo lang itong simpleng pagbabago, kumain ng hapunan 2-3 oras ng mas maaga, at bawasan ang dami ng pagkain. Mapapansin mong mas mahimbing ang tulog, mas magaang ang tiyan, at mas presko ang pakiramdam paggising. Subukan ito ng 1 linggo, at kapag gumanda ang tulog mo, bumalik sa video at ikwento sa comments kung effective sa'yo. Kung balak mong subukan ito simula ngayong gabi, ay type ang will sa comments. Tingnan natin kung ilan sa ating gintong sustansya family ang sabay-sabay gagawa ng positibong pagbabago. At syempre, kung nakakatulong sa iyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like, mag-subscribe, at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang aming susunod na educational health video para sa mga Filipino seniors. Ngayon na alam mo na kung bakit nakakasira ng tulog ang late o sobrang daming hapunan, dumako naman tayo sa isa pang lihim na dahilan ng poor sleep. Isang bagay na paborito ng marami pagkatapos kumain, asukal at mga processed na pagkain. Ang ika-4 na pagkain na hindi mo dapat kainin sa hapunan kung gusto mong magkaroon ng mahimbing na tulog ay matatamis at processed na pagkain. Ngayon, ito ang madalas na hindi napapansin. Dahil maraming tao ang hindi alam na ang asukal at processed food ay may malaking epekto sa pagtulog, karaniwan nating iniisip, dessert lang naman ito, o kaunting biskwit lang bago matulog. Pero ang kaunting iyon ang maaaring dahilan kung bakit ka nagigising sa kalagitnaan ng gabi. Ano ang nangyayari sa loob ng iyong katawan kapag kumain ka ng matamis sa gabi? Kapag kumain ka ng matatamis, tulad ng cake, halo-halo, chocolate, o sweet bread, biglang tumataas ang iyong blood sugar. Makakaramdam ka ng konting lakas o saya. Pero sandali lang yan. Pagkatapos nito, mabilis ding babagsak ang iyong blood sugar at nalilito ang iyong utak. Ayon kay Frank Hume mula sa Harvard University, ang biglaang pagtaas at pagbaba ng asukal sa dugo ay nagpapalabas ng cortisol, isang stress hormone na nagpapanatiling gising at alerto sa iyong utak, kabaligtaran ng gusto mong mangyari bago matulog, kaya madalas sinasabi ng iba, ang bilis kong makatulog pero lagi akong nagigising bandang 2:00 o 3:00 ng umaga. Iyan ang epekto ng sugar crash. Kapag bumaba ang glucose sa dugo, nagigising ang utak mo, kahit hindi mo alam kung bakit. Kung naranasan mo nang magising bigla sa gitna ng gabi nang walang dahilan, i-type mo sa comments ang saya. Tingnan natin kung ilan sa inyo ang naka-experience nito. Mas lalong lumalala ito dahil sa processed food. Ano ba ang mga processed food? Instant noodles, deleta, hotdog, tocino, longganisa, chips, biskwit, at maging ilang sauce o dressing. Punang mga ito ng sodium, preservatives, artipisyal na pampalasa, at tinatagong asukal. Ayon kay Marie Pierce-Onge mula sa Columbia University, ang mga taong kumakain ng maraming processed food, lalo na sa hapunan, ay mas hirap makatulog at mas madalas magising sa gabi. Bakit? Dahil ang sobrang asin ay nagpapataas ng blood pressure at pinapabilis ang tibok ng puso. Kaya kahit nakahiga ka na,
alerto pa rin ang katawan mo, parang gising pa rin sa mode ng i-araw. Kung napansin mong bumibilis o bumibigat ang tibok ng puso mo pagkatapos kumain ng noodles o sardinas sa hapunan, type mo rin ang isaya sa comments. Hindi mo lang napapansin, pero pinapahirapan nito ang katawan mo sa pagtulog. Tignan natin ang agham sa likod nito. Isang pag-aaral na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition, 2016 na, ang nagpakita na ang mga taong kumakain ng maraming asukal at processed carbohydrates ay mas madalas magising sa gabi at mas mababaw ang tulog kumpara sa mga kumakain ng mas natural na pagkain tulad ng prutas, gulay, at whole grains. Ang parehong pag-aaral ay nagsabi rin na ang dieta na mataas sa fiber, prutas, at gulay ay tumutulong para sa mas mahaba at mas mahimbing na tulog. Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Kailangan mong bawasan ang matatamis at processed na pagkain sa hapunan, lalo na kung ikaw ay lampas-6 na puna, sa halip na sweetbread, pastry, o dessert pagkatapos kumain. Subukan ang mga mas healthy na alternatibo, isang maliit na saging. May potassium at magnesium, ilang hiwa ng papaya, tumutulong sa digestion, maliit na oatmeal o isang baso ng mainit na gatas na walang asukalang mga ito ay may nutrients na nagpapakalma sa kalamnan, nagpapastable sa blood sugar, at tumutulong sa mahimbing na tulog. Bonus tip mula kay Ear Michael Grandner, Director ng Sleep and Health Research Program sa University of Arizona. Iwasan ang mga matatamis na inumin tulad ng soft drinks, iced tea, o matamis na kape paglampas 4 kahit hindi sila. Pagkain, may asukal at caffeine, dobling panganib sa tulog mo. Kung sang-ayon ka na dapat iwasan ang soft drinks at matamis na kape sa gabi, ay type mo ang I-agree sa comments ngayon. Isa pang tagot-tusong pinagmumulan ng asukal. Mga sausawan at sauce. Maraming Pilipino ang naglalagay ng banana ketchup, sweet chili sauce, o marinades sa pagkain nang hindi alam kung gaano katamis ang mga ito. Ayon sa Philippine Food and Nutrition Research Institute, 2 kutsara lang ng sweet-style banana ketchup ay may 8 grams ng asukal, halos 2 kutsarita. Kung idagdag mo pa ito sa kanin at pritong ulam, siguradong tataas ang blood sugar mo bago matulog. Kung mahilig kang gumamit ng mga ganitong sauce sa hapunan, panahon na para bawasan o palitan ng natural na pampalasa tulad ng kalamansi, luya, bawang, o mga herbs. Tungkol naman sa dessert pagkatapos kumain, alam kong paborito ng marami ito, pagkatapos ng masarap na ulam. Parang kulang kapag walang matamis, kaunting cake, leche flan, o ice cream. Pero ang totoo, ang dessert pagkatapos kumain ay pinakamabilis magpataas ng blood sugar bago matulog. At tandaan, kapag gabi, bumabagal ang metabolismo. Ibig sabihin, hindi mo sinusunog ang asukal, kundi iniipon mo ito bilang taba. Sa paglipas ng panahon, ito ay maaaring magdulot ng problema sa tulog, pagdagdag ng timbang, at mas mataas na panganib ng diabetes. Kung sang-ayon ka na mas mabuting kainin ang dessert sa merienda kaysa sa hapunan, ay type mo ang I-agree sa comments. Kaya ito ang bagong patakaran mo sa gabi. Panatilihing magaan, malinis, at natural ang hapunan. Walang matatamis, walang processed food, walang instant noodles, walang soft drinks. Kung gusto mong makatikim ng tamis, piliin ang prutas. Binigay na ito ng kalikasan ng walang side effects. Buod, ang matatamis na pagkain ay nagpapabago-bago ng blood sugar at nagigising ka sa kalagitnaan ng gabi. Ang processed food ay nagpapataas ng presyon at tibok ng puso. Kaya nananatiling gising ang katawan mo, pareho nilang sinisira ang tulog at nagdudulot ng pagod sa umaga. Kung malinaw ito sa iyo, ay type mo ang I-agree sa comments. At bago tayo magpatuloy, pindutin ang thumbs up kung nakatulong sa iyo ang video na ito. At huwag kalimutang mag-subscribe sa Gintong Sustansya para sa mas marami pang simpleng health tips para sa ating mga senior Pilipino. Ngayon, dumako na tayo sa ika-5 at huling uri ng pagkain na hindi mo dapat kainin sa hapunan kung gusto mong magkaroon ng mahimbing at mapayapang tulog, caffeine at alak. Ang dalawang ito ang tahimik na sumisira sa tulog maraming tao, lalo na ang mga senior. Ang naniniwala na ang kaunting kape pagkatapos ng hapunan ay nakatutulong sa digestion,
o na ang isang basong alak o beer ay nakakapagparelax bago matulog, pero sa totoo lang, parehong nakakaistorbo sa kalidad ng iyong tulog ang caffeine. At alak, at malaki ang epekto nito, magsimula tayo sa caffeine. Ang caffeine ay hindi lang nasa kape, makikita rin ito sa tsaa, chocolate, soft drinks, energy drinks, at kahit sa ilang gamot para sa sakit ng ulo o katawan, ayon sa NIA. National Sleep Foundation, hinaharangan ng caffeine ang isang brain chemical na tinatawag na adenosine, na siyang tumutulong sa ating makaramdam ng antok, paliwanag ni Matthew Walker, isang neuroscientist at may akda ng While We Sleep, may half-life o kalahating buhay ang caffeine na humigit kumulang 6 na oras. Ibig sabihin, kung uminom ka ng kape alas negatibo, 4 ng hapon, kalahati ng caffeine nito ay aktibo pa rin sa katawan mo hanggang alas negatibo, 1:00 ng gabi. Eksaktong oras na gusto mong matulog, kaya kahit nakatulog ka, alerto pa rin ang utak mo, at mababaw lang ang tulog. Gigising ka kinabukasan na pagod pa rin, kahit 7-8 oras kang nakahiga, nakakagulat pero totoo. Ayon sa pag-aaral ng American Academy of Sleep Medicine, kahit isang tasa lang ng kape 6 na oras bago matulog ay pwedeng bawasan ng higit 1 oras ang kabuuan ng iyong tulog. Ibig sabihin, ang afternoon coffee mo ay maaaring sirain ang tulog mo sa gabi, kung umiinom ka pa rin ng kape o tsaa pagkatapos ng alas negatibo 3 ng hapon. Ay type ang ilaya sa comments, maging tapat. Maaaring iniisip mong, hindi ako naapektuhan, pero ang katawan mo ay may ibang sinasabi. At tandaan, kahit decaf coffee o decaffeinated, ay may kaunting caffeine pa rin, sapat na para makaistorbo sa tulog ng mga taong sensitibo rito, lalo na sa mga edad 60 pataas. Ngayon, pag-usapan naman natin ang alak. Marami ang naniniwala na ang alak ay nakatutulong makatulog dahil nakakapagparelax o nakakaantok. Pero ayon kay Michael Breus, nakilala bilang The Sleep Doctor, ang alak ay sumisira sa tulog mo sa kalagitnaan ng gabi. Totoo nga, mabilis kang makatulog pero mababaw at putol-putol ang iyong tulog. Madaling magising ang mga umiinom bago matulog, kahit hindi nila namamalayan, kaya madalas mong marinig, "Natulog naman ako pero parang hindi ako nakapagpahinga." Bukod pa rito, pinipigilan ng alak ang REM sleep. Ito ang yugto ng tulog kung saan inaayos ng utak ang memorya, mood, at pagkatuto. Kapag kulang ka sa REM sleep, gigising kang lutang, makakalimutin, at irritable. Isang pag-aaral noong 2018 sa journal na Sleep ang nagsabi na kahit 1 o 2 baso lang ng alak bago matulog ay maaaring bawasan ang REM sleep ng hanggang 40%. Ibig sabihin, halos kalahati ng oras na dapat gumagaling ang utak mo, nawawala, kung minsan kang nagising na pagod o hilo. Kinabukasan pagkatapos uminom, kahit buong gabi kang natulog, i-type mo ang isaya sa comments. Iyan ang katawan mong nagsasabing hindi ka talaga nagpapahinga, pansamantalang inaantok ka lang ng alak. At narito ang isa pang mahalagang bagay na dapat malaman ng mga senior na Pilipino. Ang alak ay nagpapalala ng paghilik at sleep apnea. Pinaparelax nito ang mga kalamnan sa lalamunan, kaya mas madaling magsara ang daanan ng hangin. Kaya ang mga umiinom bago matulog ay mas malakas humilik o biglang humihinto sa paghinga habang natutulog. Kung ikaw o ang partner mo ay malakas humilik pagkatapos uminom, ay type mo ang snore sa comments. Tignan natin kung ilan ang makaka-relate. Ano naman ang pwedeng ipalit? Kung gusto mo pa rin ng mainit na inumin pagkatapos ng hapunan, subukan ang mga mas natural at kalmadong alternatibo tulad ng mainit na gatas. May tryptophan na nagpapakalma sa utak, chamomile tea, nakakatulong mag-relax sa nerbiyos sa labat o luya tea, tumutulong sa digestion ng walang caffeine, mainit na tubig na may lemon. Simple pero epektibo ang mga inuming ito ay hindi lang pampakalma, tumutulong din sa maayos na digestion at naghahanda sa katawan para sa mahimbing at tuloy-tuloy na tulog. Kung sang-ayon ka na malaki ang maitutulong ng pagpalit ng iyong inumin sa gabi, ay type mo ang I-agree sa comments. At ayon sa iyo, Shelby Harris, isang sleep expert, iwasan ang caffeine pagkatapos ng alas negatibo 2 ng hapon.
at iwasan ang alak 3 oras bago matulog. Ang simpleng pagbabago na ito ay pwedeng drastikong pagandahin ang tulog mo sa loob lang ng ilang araw. Kaya kung seryoso kang magkaroon ng mahimbing na tulog ngayong gabi, tandaan ito, iwasan ang kape. Iwasan ang beer. Hayaan mong natural na magpahinga ang iyong katawan. Kung susubukan mo ito ngayong gabi, ay type ang I will sa comments. At bago tayo magtapos, pindutin ang thumbs up kung nakakatulong sa iyo ang video na ito. At mag-subscribe sa Gintong Sustansya. Sabihin mo rin sa comments kung saan ka nanonood. Gustong-gusto naming marinig ang mga kwento ng ating mga senior mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ngayon, balikan natin ang lahat ng natutunan mo ngayong araw, mga mahal kong senior na Pilipino, bago tayo magtapos, balikan muna natin ang 5 pagkain na hindi dapat kainin sa hapunan kung gusto mong magkaroon ng mahimbing na tulog. Isa maanghang at matatabang pagkain, nagdudulot ng heartburn, acid reflux, at hindi pagtulog ng mahimbing. 2 matatamis at processed na pagkain, ginugulo ang blood sugar at tulog ng katawan. 3 sobrang dami o late dinner, pinipilit ang tiyan na magtrabaho kahit oras na ng pahinga. 4 mataas sa protina at asin, nagpapataas ng temperatura at uhaw dahilan ng madalas na pag-ihi sa gabi. 5 caffeine at alak, sumisira sa natural na sleep cycle ng utak, kaya mababaw at putol-putol ang tulog. Kung may natutunan ka ngayon, ay type ang ilaya sa comments at sabihin mo rin. Alin sa 5 ito ang madalas mong kasalanan sa gabi? Tingnan natin kung sino ang aamin sa comment section. Ano naman ang dapat mong gawin? 1 kumain ng magaang sa hapunan. Hindi kailangang magutom, bawasan lang ang karne at mantika. Dagdagan ng gulay o sabaw. 2 kumain ng mas maaga. Kung kaya, kumain 2. 3 oras bago matulog para makapagpahinga ang tiyan bago ka humiga. 3 iwasan ang caffeine pagkatapos ng alas negatibo 2 ng hapon, patitsa, chocolate, at soft drinks. Pumili ng chamomile, salabat, o gatas imbes. 4 uminom ng maraming tubig sa umaga at hapon, hindi sa gabi. Upang hindi ka pa ulit-ulit nagigising para umihi sa kalagitnaan ng gabi. 5 gumawa ng nakapapahingang habit sa gabi. Patayin ang AI at cellphone 30 minuto bago matulog, magbasa ng magaan na libro, manalangin, o makinig sa malambing na musika. Kung handa mong simulan ang mga ito ngayong gabi, i-type ang I will sa comments. Tulungan natin ang isa't isa na magkaroon ng malusog at mahimbing na tulog. At tandaan, ang mahimbing na tulog ay hindi luho, ito ay pangangailangan para sa mahabang, masigla, at malusog na buhay. Ayon kay R. William Dement, isa sa mga nagtatag ng sleep medicine, hindi ka tunay na malusog kung hindi malusog ang iyong tulog. Lalo na para sa mga may edad 60 pataas, ang bawat oras ng maayos na tulog ay nagpapaayos ng selula, nagpapalakas ng immune system, nagpapabalance ng hormones, at nagpoprotekta laban sa memory loss at dementia. Kaya ang pag-iwas sa 5 pagkain ito ay hindi lang tungkol sa ginhawa, ito ay tungkol sa pagprotekta sa iyong buhay at kalayaan. Kaya ngayong gabi, gumawa ka ng simpleng desisyon, huwag mong hayaang nakawin ng maling pagkain ang iyong pahinga. Pumili ng magaan, pumili ng maaga, pumili ng mapayapang tulog. Kung determinado kang pagandahin ang iyong tulog simula ngayong gabi, ay type mo sa comments ang peaceful sleep. Punuin natin ang comment section ng positibong enerhiya at inspirasyon. At bago ka umalis, huwag kalimutang pindutin ang thumbs up, mag-subscribe sa Gintong Sustansya, at i-on ang notification bell para hindi mo ma-miss ang susunod na health video para sa ating mga minamahal na senior. Sabihin mo rin sa comments kung saan ka nanonood, Pilipinas man, VIA, Canada, o saan mang sulok ng mundo. Ang suporta ninyo ang dahilan kung bakit patuloy kaming gumagawa ng mahalagang health content para sa ating senior community. Maraming salamat sa panonood, sa pag-aaral, at sa pagmamalasakit sa inyong kalusugan. Ito ang Gintong Sustansya, ang inyong channel para sa ginintuang karunungan at ginintuang kalusugan. Matulog kang mahimbing ngayong gabi, mga kaibigan, manatiling malusog, maging matatag, at gaya ng lagi. Pagpalain ka ng Diyos.